We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. May hapon, kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak, ang bugtong kasaligan, kasandigan o kadangpan sa mga Bisaya. Ako si Alan Domingo. Nga maghatod sa labing dako og mga nag-unang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas, ako si Luan Merondina. Live din sa GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo, ako si Cecil Kibod Castro. Hingpit nang ipadaplin sa Cebu City Police Office ang election-related incident ang pagpamanhig nilang Police Lieutenant Colonel Chuck Barandog ug asawa nining si Yvonne Barandog. Kinihuman masuta nga ang pulis ang target sa wa pa mailing assailant ug dili ang kauban asawa ni ining party list nominee. Kasamtangang nagpadayon ang investigasyon sa nahitabong pagpamusil. Apil sa gitanaw ang mga CCTV nga anaa sa mga dapit nga nahitabuan sa krimen. Apan dismayado ang CCPO kay wala mo function ang mga public CCTV sa dapit. Samtang nagpabilin nga anaa sa Talandugon nga kahimtang si Barandog sa Tambalanan, samtang ana-ana sa luwas nga kahimtang ang asawa ni ini. There are other bullets left on the body nga wala pa ma-extract and subject to series of operations. Body-body system ang kapulisan o mga traffic enforcers sa Dakbayan sa Talisay at tulong niya sa Piniliay karong Lunes. Ang report ni Femery Dumabo. Kini ang nasabutan sa gihimo nga tigom sa Pangulo sa City of Talisay Traffic Operations Development Authority o City TODA ug Talisay City Police. Kini aron parehong mabantayan ang seguridad sa mga tao katong diha sa mga sakinan gawa sa mga eskwelahan. Sa Domingo pa lang, mamutang na og mga plastic barrier ang City TODA sa gawa sa polling centers ug mga signages nga no parking ug no entry. Samtang ipakatap na usab ang mga pulis. Apan mato di Joy Tumulak, Pangulo sa City TODA, nga mubutar una ang mga sakop sa City TODA una sila mag-duty atol sa Piniliay. Atol gud niya sa pagbukas sa polling center sa alas 6 sa buntag. Magbilin sad mi og mga personnel ngari sa ato ang mga kadalanan pero skeletal lang mi. And then ang gi-priority ra namo ang mga eskwelahan. Samtang ang mga pulis di lang sa mga polling places ipakatap, kundi lakip na sa mga laaganan sama sa kabaybayunan o dagat. Ilabi na nga sunod semana, long weekend man. Natay team ang ato ang QRT nato mo na ato ang gipang deploy pod sa other areas, concern nato nga mga areas aside sa mga polling centers. Oba ni Jun Sulon. Ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Human sa eleksyon, mubalik na ang face-to-face classes sa Mandawi City. Kainumduman alang lang sa Piniliay, gisuspenso sa DepEd ang klase gikan kagahapon, Mayo 2 hangtod Mayo 13. Sa sunod semana ni ini o Petsa 16, mubalik na ang klase sa tanang pampublikong eskwelahan. Sa habig sa Mandawi City, gilauman nga sa pagbalik sa klase, tanang 45 ka mga public schools na ang mag-face-to-face classes. Hinoon, limited implementation gihapon kini o dili tanang grade o year levels ang mutambong apan di kinahanglang ischedule lang. Matud sa labaw sa DepEd Mandawi, timaan kini sa anam-anam nang mibalik sa naandan aron usab mas makakatun ang mga estudyante sa in-person nga klasihan.
klaro gyud kaayo ato na gyud matudluan og maayo atong mga bata, labi na gyud ang kaning atong kinder to grade 3. Matudluan sila sa pagbasa, sa mga basics ba. Usa sa mga dakong operator sa Isabong muduso og petisyon ngadto kang presidente Rodrigo Duterte aron ma-reconsider ang desisyon niini sa pagpakunong sa operasyon. Ania ang report. Gitigom kaganihang buntag, kining gatusan ka mga teller sa Isabong Live nga namiligrong mawadan og trabaho. Karong adlaw lang giaprobahan ni Presidente Rodrigo Duterte ang rekomendasyon ni DILG Secretary Eduardo Año nga ipahunong na ang Isabong Operation. Usa kanila si Angel Kayna Parantar, kinsa 3 ka buwan ng teller. Gawas nga above minimum ang iyang suhulan, may tipa usab silang madawat gikan sa mga customers. Sad jud mi nga nakalit lang og kawa kay dagan sad mi maapektuhan kay dagan kay mi teller. Mato ni Attorney Daniel Francis Argido, legal counsel sa Highland Amusement, nga andam silang mutuman sa kamanduan sa presidente apan nang hinaut usab silang marikonsiderar unta ang gatusan ka mga teller nga mawadan og trabaho. Maghuwat lamig written order gyud. Kung naa, we'll always comply. Nagmeeting mi purposely pag prepare og petition nga mohangyo mi sa presidente nga i-reconsider niya ang desisyon. Gipaabot pa hinuon ang formal memorandum kabahin niini aron maduso usab ngadto sa mga PAGCOR regulated Isabong operators. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mirondina, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Pipila ka adlaw sa dili pang eleksyon sa sunod semana, gitigom ang mga teachers nga mo serbisyo sa mga adlaw alang sa dugang instruksyon o briefing. Ang detalye sa live report ni Nico Sereno. Nick. Yes lan, sa final briefing nga gihimo karong adlaw gipahinumduman ang mga magtutudlo sa ilang tahas ug sa mga schedules nga subayon pipila ka adlaw sa dili pa ang piniliay. Sa Mandaue City Sports Complex, gihimo kaganiha ang final briefing sa tanan nga mga teachers nga moserbisyo sa eleksyon karong Lunes. Sa Mandaue, dunay 2,063 ka mga magtutudlo nga mulangkob sa Electoral Board, support staff, ingon man election supervisor. Gipahinumduman sila sa mga schedule sa musunod nga mga adlaw sama sa final testing and sealing, pagkuha ingon man paghatod sa mga election supplies ug uban pa. Lakip sa mi-briefing kaganiha ang kadagkuan sa DepEd ug COMELEC election officer. Ingon man mga pahimangno kabahin sa seguridad ug trapiko gikan sa kapulisan ug Mandaue traffic. Ang mga reminders na namo kung unsay i-submit diri after nas election, unsay kinahanglan niya dadon padung sa ilang polling places, unsay angay buhaton during election day. So far, 100% nami karon except kung may problemang mo arise nga wa na to makit. Tungod sa kadaghan sa mga magtutudlo, gibahin ang session, may lain nga gihimo karong hapon. Giapod-apod na lang sab ang mga IDs nila alang sa daling pag-ila sa mga magtutudlo nga moserbisyo sa polling places sa maong adlaw. Gipahibaw sa DepEd, andam na sila labi na gyud ang mga teachers sa eleksyon. Sa Mandaue walay mipahibaw nga mosibog sa election duty apan bisan niini dunay giandam nga backup nga teachers ang City Division. Ang atong mga teachers ug mga staff ready na gyud sila. Ato sa mga classrooms ready na. Nalay mga minor nga kanang kulang, nalay mga ginagmay nga kulang. For example, kanang mga suga. Sa Mandaue City Land, gischedule ang final testing and sealing sa mga vote counting machines karong Biyernes. Samtang subay sab niini ang distribution sa mga election paraphernalia ug mga supplies sa weekend. Sa Lunes sa buntag sab ang distribution sa mga accountable forms, labi na gyud kining lagi importante ang mga balota. Lan, daghang salamat Nico Sereno. Buhawi nakuhaan og video hadungol sa South Road Properties kun SRP alas 8 kaganihang buntag. Ania ang report.
Sa video nga kuha ni Raymark Bakuli, usa ka tour guide operator, dayag ang buhawi sa kadagatan haduol sa SRP. Luwan si Raymark sa iyang van subay sa CCLEX kaganihang buntag ug nakuhaan niya kini ganihang alas 8:05. Gikonpermar ni Pag-asa Visayas Weather Specialist Jomer Iclarino nga may buhawi gayud ganihang buntag apan nawagtang ra usab dayon kini human sa 10 minutos. Nakita nato sa atong Doppler radar na ay convective or thunderstorm clouds which is 7.5 kilometers east-southeast ng Talisay City. Matod sa Pag-asa, posibleng maporma ang buhawi o tornado bisan kon summer o ting-init. Ang nasinating pagdagom karon sa Sugbo ug Kabisayan dala sa easterlies o ang init nga hangin gikan sa dagat Pasifiko. Basta na ay severe thunderstorms or kusog kaayo ang development ng convective clouds, diha possible mag-occur ang tinatawag natin na buhawi, tornado and hailstorms. Wala hinoy gikatahong naangol nga mga mananagat nunot sa buhawi. Kahinumduman, Marso 9 ning tuiga, duha ka panimay sa sitio Santa Maria, Pusok, Lapu-Lapu City ang nangagusbat human gikatahong naigo sa buhawi. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Task Force giumol sa kadagpuan sa Talisay City College alang sa gihimong pagpangandam alang na sa limited face-to-face classes. Mato ni Dr. Richel Bacaltos, ang presidente sa TCC, nga daghan na silang hangyo nga nadawat gikan sa mga tinun-an ug ginikanan nga mag face-to-face classes na. Gipaspasan na sa kadagpuan ang pagkumpleto sa mga rekisitos. Ilabi na usab nga 0 case na sa COVID-19 ang dakbayan. Ug karong adlaw lang lakip ang Talisay City sa gipaubos na sa Alert Level 1 sa quarantine restriction. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Luyo sa kalambuan sa Sugbo ug pagtuyhakaw sa mga condo unit ug pagbukas sa mga subdivision. Adunay mga nagpuyo sa usa ka barangay sa Cebu City nga wala gani sa talaan sa mga lumulupyo. Nahisagop sila sa gitawag nga Barangay Sidewalk. Ila-ilahon nato sila pinaagi nining RTV Presents. Sa daplin sa karsada na agian nako ang tulo ka manag-agaw nga nangaligo gamit ang tubig nga hinabwa gikan sa usa ka construction site. Nagtuo sila nga limpyo ang tubig kay tin-aw man apan lubog ang tubig nga gikan sa laing tubo nga susama rag tinubdan. Hugaw man alang sa uban apan alang kanila blessing kay magamit nila ang tubig nga libre. Literal nga street children sila kay nataw sila ug nagdako sa sidewalk. Kay wala man makapabarog ug balay ang ilang mga ginikanan. Sa kalisod nga nasinati may damgo sila nga molampo sa pagtungha. Si Brian Castro, grade 11, gustong mag-abogado. Ang iyang mga igagaw nga si Justin ug Vladimir gustong magdoktor. Malaumon sila nga ang resulta sa eleksyon maghatag og katumanan sa ilang mga damgo. Kanaan lang may matabangan bisag narami sa dam, sa dilang may abog-abogon para makatarong na may kanser, katulog niya kanang bisag nalay ka may tabang sir kanang pangkaon lang. Giisip kining barangay sidewalk kay nahimo kining gamayng katilingban sa mga taong walay Pinoy-anan apan nagsilbi nilang kapahulayan. Pipila ka gutlo sa akong paghimamat kanila miabot ang mga sinaligan sa syudad o gisita sila kay bawal ang ilang presensya sa sidewalk. Nag-ihay in town sa pagbitbit sa ilang mga banig nga karton o kaldero. Palayo human sila abuga sa nahimutangan nga sidewalk. Gutom ug walay tarong pahuhay ang gibati sa mga tao. Apil na si Manang Kalita ug ang iyang apo. Mga di mi abogon diri dapli na. Pagkagdan mo mga inabot. Oh, mabalag naami diri dapli total. Naami diri mga hatag-hatag ug ginagmaya na pagkaon. Unta makit-an sa din taon mi diri o may kasing-kasing unta sila sa kaluoy nila namo diri nga bisag kapuy-an na lang ba. Pila naman po katuig mi dinhi, daghan mi dinhi. Kini ang usa sa mga sidewalks diri sa dakbayan sa Subo nga nahimong saksti sa kalisdanan sa ato mga kaigsuonan nga nahimo usab nilang temporary shelter sulod na pila ka katuigan. Tingali mo ingon ang uban, mas maayong muuli sa ilang probinsya apan
aduna sila'y mga rason nga sila gyud ang makahukom. Apan ang importante karon nga mapamati ang ilang tingog. Kauban si Cleofer Lumayag ug Rod Prado, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Duha ka mga babaeng giilang notadong mga mangunguot sa Metro Cebu na sikop sa Talisay City Police. Ano ang report ni Femari Dumabo? Napasakaan na sa pipila ka count sa kasong theft sila si Juvie Hilot, 22 anyos, ug Maria Cristita Suliano, 25 anyos nga mga mulupyo sa dakbayan sa Subo. Mato di Police Lieutenant Colonel Randy Caballes, hepe sa Talisay City Police Station, nga nasikop ang duha nitong weekend. Nasakpan silang nakabiktima gawa sa usa ka mall sa Barangay Tabunok sa dakbayan sa Talisay. Daling narespondihan sa mga nakaruving nga mga pulis. Na-recover sa posisyon sa duha ang nagkalanlaing ATM cards, identification cards, kwarta ug cellphone nga gituohang gikan sa ilang mga nabiktima. Upon checking sa ilang background, ma'am, daghanan na sila og mga record of arrest, previous arrest nila, the same offense kining pickpocketing theft. Apil na po ng budol o pickpocket. Gingusgan sa kapulisan ng kampanya batok sa mga kawatan aron dili na makabiktima panahon sa daghang mga tawo nga magtapok-tapok, ilabi na sa kalihukan sa politika ug sa adlaw sa piniliay. Almost every day ang isigkapikas nga partido naging mga scheduled rallies, daghan na magtapok nga mga tao. So nato sa part sa itong kapulisan to prevent aning mga criminals nga inaning nga mga modus nga mga kaigo during sa scheduled rallies, man atong gipang-identify. Uba ni Jun Solon, ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Isip pagduyog sa kasaulugan sa Eid al-Fitr sa atong mga kaigsuunang Muslim. Wala unay pagpamakuna batok COVID-19 karong adlaw sa Lapu-Lapu City. Hinuon subling mobalik ang pagpamakuna ug mga adlaw Mayo 4. Direktang pagparking sa mga sakyanan tungod sa mga polling center sa Mandaue, idili sa taga-Traffic Agency. Gipahibaw sa kadagkuan sa Traffic Enforcement Agency of Mandaue Team sa adlaw sa eleksyon, hugot silang mupatuman sa mga lagda sa trapiko. 100 meters gikan sa mga gate sa mga eskwelahan, idili ang pagparking sa mga sakyanan aron dili makabalda sa entrada ug sa exit sa mga tao. Apan mutugot ang team og right side parking sa mga eskwelahan. Buot pasabot ang tuong parte sa kalsada tungod sa mga eskwelahan, mamahimurang kaparkingan sa mga tao, ilabi na sa mga butante. Ipakatap sa mga taga-team ang ilang mga personnel aron sa pagpasayon sa trapiko sa adlaw sa pinilian. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Gihimo ang send-off alang sa upat ka maparisan nga mosalmot sa dance sports competition dito sa Vietnam. Pipila kanila mga sugbuanon. Ang report ni Nico Sereno. Pipila ka adlaw sa di pang opening sa Southeast Asian Games nga himuon didto sa Vietnam, subsub gihapon kaayo ang training sa mga pambato sa Pilipinas. Silang upat ka mga parisan nga mosalmot sa dance sports competition. Pipila kanila mga sugbuanon, samtang ang uban tagalaing lugar nga nag-train sa binhi. Ang Team Dance Sport Cebu City mitap sa mga international title holders aron mo train kanila. Nabilib sila sa dedikasyon ug abilidad sa mga atleta. They have to go sure because they are already better. And if they will think who is second today, they're okay. They have to only think about that. So, good luck and enjoy the competition. You are focused
with your partner and not what is around you. So that's why you focus on other things than on the people watching you. Kagahapon gihimo ang send-off sa dance sports team sa SEA Games nga buksan sunod semana. Aminado sila nga dakong hagit ang pandemya, nahunong ang training sa sayaw ug kadaghanan kuno mi-gain og weight gumikan niini. Apan karon nga nabalik ang ilang training, porsigido sila sa kompetisyon. Grabe ang lubag yung tanan ng tungkol sa pandemic, ang tanang plano. Swerte lang nila sa ilang tanan kay nami si Eduardo ko. During pandemic, we train here. Very special sa amin dance sports kasi we want our sports to be known on the media and to everybody who doesn't know dance sport. We have to train in mass, not just a few couples, but by the hundreds or by the thousands. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Kini atong latest weather update Tuesday, May 3, 2022. Padayon natong gimonitor ang low pressure area na ana sa 230 kilometers sa may silangan habagatan silangan ng General Santos City. Og so far sa atong latest na analysis, less ang chance kining ma-develop na bagyo or tropical depression in the next 24 hours. Ang weather conditions sa tibuok Visayas, Palawan kasamang Kalayaan Islands ug ang Occidental Mindoro makasinati generally fair weather or init na panahon, gawas ini na mga patak-patak na mga pag-uwan o kini mga localized na mga pagpanugdog og kilat. Og kini atong mga kinahanglang buhaton sa panahon sa tag-init. Una, pag-inom kanunay og tubig. Ikaduha, likayan ang pag-inom og kape, tsaa o soft drinks sa udto og hapon. Ikatulo, likayan ang mga physical na activities og mga kalihukan sa udto og hapon. Ikaupat, magsuot og mga hayag o sanag na mga sinina. Ikalima, magpuyo sa panimalay kung dili kinahanglang mogawas og magsuot o magdala ng mga pamproteksyon sa adlaw. Para sa atong mga dugang detalye, bisitaha itong mga official social media accounts. Kini si Jomar Eclarino, gikan diri sa DOST Pag-asa Mactan. Maayong adlaw og keep safe everyone. Ani ay usa ka Cebuana nga naghatag og dungog sa nasod. Human siya malakip sa Face of Australia 2022. Siya si Erica Hanna, lumad nga taga Subo, ug usa ka kanhi beauty queen title holder. Gawa sa iyang kaanyag na ila usab siya sa iyang talento sa acting. Isip usa ka indie film actress dito sa Australia. Si Erica usa ka inahan karon sa iyang 2-year-old daughter. Apan bisan pa man niini siya misud gihapon sa kalibutan sa modeling. Ning buwan na lang miabot siya dinhi sa Sugbo aron sa iyang advokasya nga mopaambit og mugiya sa mga aspiring models dinhi sa Sugbo. Magpadayon siya sa pagtabang sa mga local talents aron mailausab di lang dinhi sa nasod apan lupok tibuok kalibutan. Just keep trying, believe in yourself. And sometimes, magod, it's not all the time nga, if maujud na, masulod bitaw jud ka. So what you do is just keep trying and believe in yourself, do workshops, learn from other talents. It's really important. So you learn from other talents. Daghang salamat sa mga kapuso nato apil na ang ana sa gawas sa nasod nga nakisayod sa mga dagko ug mga nagunang balita sa rehiyon. Ako si Luan Merondina. Ug gikan dinhi sa Central ug Eastern Visayas, ako si Cecil Kibon Castro. Ang inyong balita, ang among balita kay matag lokal nga balita mahinungdanon. Kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Buong puso para sa Pilipino. Ako si Alan Domingo ug maayong hapon mga kapuso.